Kaibigan, baka kailangan mo mensahe ng Biblia. Sabi ng Proverbs 13:19, "The desire accomplished is sweet to the soul, but it is abomination to the fools to depart from evil." Alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, yung ikaw ay nagdi-desire ng isang bagay, tapos yung iyong dinidesire sa iyong puso ay nagkatotoo at nangyari, yan po ay isang malaking katagumpayan sa isang tao. Yung iniisip-isip mo lang, yung pinapangarap-pangarap mo lang na mangyari o magawa sa iyong buhay ay natupad, yan po ay isang malaking kagalakan sa isang tao. Pero lalo't higit, kung yan ay nagdi-desire ka sa gawain ng Panginoon at tinupad ng Panginoon yung mga dinidesire mo patungkol sa ministry. Yes, pagdating sa buhay mga kaibigan, mga kapatid, marami talaga tayong dinidesire. Nagdi-desire tayo, yung iba nagsisimula, nag-desire magkaroon ng bike, magkaroon ng motor, magkaroon ng sasakyan, magkaroon ng bahay, magkaroon ng maraming alahas, maraming property, bakasyunan, o kung ano-ano pa mang bagay sa mundong ito ang dinidesire ng tao. At iba-iba rin naman ang sitwasyon na desire ng tao. Kung sa pamilya, nagdi-desire sila na magkaroon sila ng buong pamilya, ayaw nila ng broken family, gusto nila maging maaluan yung kanilang mga pamilya, at kung ano-ano pa mga desire ng mga tao sa buhay na ito. Pero alam nyo po ba mga kaibigan, mga kapatid, ang pinaka-the best na i-desire mo sa mundong ito ay yung magdi-desire ka patungkol sa gawain ng Panginoon. Nagdi-desire ka na matuto ka na mag-Bible reading, nagdi-desire ka na maunawaan mo yung salita ng Diyos, nagdi-desire ka na matuto ka na maayos na manalangin, nagdi-desire ka na isang araw ay magamit ka sa gawain ng Panginoon sa music ministry, pagdating sa media ministry, o kung ano pa mang klase na ministry, na yan yung pinaka-the best na i-desire mo sa iyong buhay. Dahil yan lang po yung pinaka-magtatagal sa lahat ng reward na makukuha mo. Let's say, yung dinidesire mo ay puro material things lamang mga kaibigan, mga kapatid, isang araw lahat po ng yan ay mawawala. Pero alam niyo po ba, yung ma-accomplish mo na yung dinidesire mo ay para sa ministry, yan po ay magiging reward nating mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo sa langit. At yan pong reward na yan ay never po yang mabubulok, never po yang masisira. Dahil yung mga bagay na dinidesire po natin dito sa worldly or earthly things, mga kaibigan, mga kapatid, isang araw masisira lang po ang lahat ng yan, mabubulok lamang po yan. Pero yung maganda na nagdi-desire ka para sa gawain ng Panginoon, yan po ay mananatili magpakailan pa man. Basta tatandaan mo, yung dinidesire ng iyong puso ay konektado sa kalooban ng Diyos, at yan ay pangpangyarihin ng Panginoon, at pag nangyari yan, yan ay magiging kagalakan sa iyong puso. Kaya sinabi dyan sa verse na ating binasa, yan ay napakatamis sa iyong kaluluwa. Hindi ba't ganyan naman talaga yung nafe-feel natin mga kaibigan, mga kapatid, pag tayo ay may dinidesire at natupad at nangyari yung mga dinidesire natin, na tila ba imposible, na tila ba hindi na natin makakamit yung mga bagay na yun. Pero pag nangyari yun, anong kagalakan ang mararamdaman mo? Lalong-lalo na kung yan ay gagawin mo para sa gawain ng Panginoon. Pero alam niyo po, nakakalungkot kung ikaw ay hindi pa mananampalataya ng Panginoong Jesucristo at wala ka pang pagmamahal sa gawain ng Panginoon, isang karumal-dumal ang umalis sa mga masasamang gawain. Kaya alam niyo po, yung mga tao na lalo pang nalululong sa mga masasamang gawain ng sanlibutan ito, na tila ba yung mga ginagawa ng mga tao ay pasama na ng pasama. Dahil bakit? Nakalagay na po yan sa Biblia. Ang isang mangmang na tao na hindi kumikilala sa Panginoon ay karumal-dumal po para sa kanya, na alisan ang mga masamang gawain, na alisan ang mga hindi magagandang klaseng mga kasamaan na nagagawa sa sanlibutan ito. Kaya alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, ang pinakamasarap sa lahat ay kakampi mo ang Panginoon at magdi-desire ka, kasama mo ang Diyos at yung kalooban niya ang dinidesire mo. Nawa naging pagpapala po mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.